Wala talaga sa haba ng buhok yan. Wala Okay. yan sa blonde o blue. O yung kay Eugene na pagkahaba-haba ng buhok. Wala dun ang tunay na power, Brad. Nasaan? Ha? Nasa kalbo. Isa'y tama, kalbo eh. Oo. Ito naman yung sa akin. Okay. Cool si Einstein. Cool. Hindi. Cool! Ano naging cool yun? Nerd nga yun eh. Yun ang tingin ng iba. Mhm. Pero cool siya. Which is Patutunayan natin i-explain yan. natin later. Oo. Okay. Okay, so ang topic po natin ay episode 14. Episode 14. Einstein to cite tama. Okay. Okay. So, Sino nating unahin natin? ikaw muna sa Einstein. Einstein. Saan ba natin maganda simulan? Sa pagkabata niya. Pwede sa pagkabata. Pagkabata yun, genius na kagad yun eh. Nag-aaral yun, parang 10 years old, nag-aaral lang ng geometry yun eh. Puta, geometry natin, second year high school eh. Si Ma'am Gabutan pa ba yung geometry natin? Ha? Ewan hindi ko, yata bobo kita kay Ma'am Gabutan eh. Hindi yata. Kaya nga ako nilagay sa unahan nun eh. Kaya nasa unahan din ako eh. Puro pasikat na yung ginagawa. Ay, ginagawa. Papainit ang taste ko. Yung mga matalino nilagay doon sa likod. Oo. Kasi wala eh. Si Prince, no, kahit na ano yung astig-astig yun. Kahit na si Raulo yun. Oo. Matalino yun. Talino yun. Tapos lagi ng grades. Nagsisi nga tayo nasa likod yun, di tayo makapangopy. Paano ka makukopya? Nasa unahan ka. So, yun na yung bagong technique. Lagay mo yung bobo sa unahan. Oh, para hindi makakopya. Kasi yung matalino, hindi naman magkukopyahan yun eh. Sa bagay, Oo. oo. Einstein at an early age, bago pa siya mag-puberty, genius na talaga. Geometry, Euclidean geometry pa yun, hindi lang basta geometry, Euclidean geometry. Tapos by the age of 12, Ano ba meron sa Euclidean geometry? Hindi rin ako sigurado. Ako din. Well, maganda lang pakinggan, pero hindi rin. Tingin ko, geometry lang din yun. Geometry. Basta geometry, hindi natin alam yun. Bobo tayo dyan. Basta math. By the age of 12, yung mga teacher niya, suko na sa kanya. May sarili Bakit? na siyang may sarili na siyang mga formula eh. Nakaka-invento na siya, Pythagorean theorem na niya na paano ba, hindi naman na debunk, kundi parang niya Na-master niya. na-prove niya na siya as law. Kasi theorem nga parang may pagka-theory pa lang ang Pythagorean Pero Yan parang naman yung nagdi-differentiate yun eh. Pag sinabi mong theory, hindi pa sure. oo, di pa sure. Marami siyang application, pero maaaring, Saka binabackupan siya ng Oo. mga evidences. maaaring masira din siya sa uli. Pero hindi mo pa siya totally. Pagka sinabi mo law, puta, ito yun. Law of conservation of mass. Mga ganyan, law of ganito. Pero for some reason, Pythagorean theorem pa. Nawag hanggang ngayon. Pero yun nga, na-prove siya ni Einstein by the age of 12. So siguro nakasanayan na lang. Ano ba ginagawa mo nung age of 12 ka? Ha? Nagpapalaki. Nagpapalaki ng utak. Mga teacher natin, pinapalaki tayo. Nila Ina Raimundo. Oh, yeah. Biba hot babe. Diba? Wala pang Viva Hot Babes nung 12 ako eh. Ikaw meron na. Sige. Hindi, mas matanda ka eh. Sa sarili ko. Kaya nga, wala pang Viva Hot Babes nung Ako, meron na, gagi. Meron na ba? Meron na yata, oo. Wala pa. Ano pa lang nun eh. Wala pang mga girls group nun. Mga pantasya. Ang crush ko nun, si Priscilla Almeida, Abby Biduya ang crush ko nun eh. Yun, sa mga Sa Viva Hot Babes. Hindi bold, hindi siya hindi man Viva Hot Babe si Di ko kalala si Abby Biduya. Si Priscilla Almeida. Priscilla Almeida. Yun siya ngayon. Siya din ba yun? Oo, yun okay, ang totoong pangalan yata. Okay. Okay. So yun, balik tayo kay Einstein. Einstein by the age of 12, ayun, tawag dito, hindi na siya tinuturuan ng mga professor niya kasi siya mismo nagko-correct, siya na mismo nagtuturo. And then tawag dito, skip forward na tayo. Nung nagbinata na siya, marami na siyang mga naging achievements. Hindi siya inventor eh. Bago magbinata, Brad, balik muna ulit tayo sa Sige, pagkabata. muna tayo. Ang tingin ko kay Einstein ay meron siyang tinatawag na
talent and gifted talaga. Okay? Calculate. Ang problema kasi nung kabataan niya, 5 years old, hindi pa siya nagsasalita. So, ang sinabi sa kanya, parang puta, bobo ka. Oo. Parang yung anak ko. Pwede. Oo. Pwedeng ganun. We'll see. Malay mo, pala siya, Jabber, nasa no? spectrum pala siya. Jabber Junior. Oo. Yun yung sinasabi kasi nung minsan na, ay puta, hindi kagaya na ibang bata. Ay malay mo, itong bata na to can make or break the world. Yun. We'll see. So, sino ba yung mga matatalinong kilala natin na pwedeng bumuo sa mundo at pwedeng sumira sa mundo? Okay. Masasabi ko, isa si Einstein dyan. Binuo niya ang mundo and partly, sinira niya yung mundo indirectly. So, diyan mo madi-differentiate na yung as he grows on, masasabi mo na ano ba tong bata na to? Kasi masasabi mo na siya, na talented siya kapag meron siyang specific na binibigay na kagaya ng sa iba. Pero masasabi mo na gifted siya pag meron siyang kayang i-produce na siya ang nag-originate. So doon mo madi-differentiate Einstein versus si umbento na Apple, Steve Jobs. Ano si Steve Jobs? Nag-invento ng Apple, ng iPhone. Nag-invento. Ng Mac. Pero technically si Steve Jobs ay innovator. Sino ang inventor? Si Wozniak. Ang totoong inventor. Nagkaganon yung Apple dahil sa pagiging obsessive-compulsive ni Steve Jobs. Na perfect yung Apple dahil ito ay hindi papasado. Kahit na may maganda ng inimbento or nasimulan. So kakaganon niya, gumanda ng gumanda yung Apple. So hindi rin mangyayari ang Apple kung wala si Steve Jobs. Though inimbento ni Wozniak. Kung si Wozniak lang yun, hindi para magiging normal na cellphone lang yun o normal na computer lang yun. Yun yung sinasabi. So si Einstein, siya ang inventor ng ilan sa mga, doon may mga in-innovate din siya na nakabase doon sa law, which is as he grows on. Sabi nga na, pagdating ng high school, balik tayo sa high school. Sa'yo? Nung high school siya, nagpalipat-lipat na siya ng mga universities. Unang-una kasi sa pamilya niya din, nanay at tatay niya, yung tatay niya engineer, nanay niya hindi ko maalala, teacher din ata. So, yung kanilang family business is mostly involved sa sa production ng mga electrical appliances. Mga light bulbs kasi sumisikat pa lang nung time na yun yung late 1800s 1890s onwards. Sabay ba si Einstein tsaka si Edison? Almost ng age group? Hindi, mas nauna si Einstein, I think. Nauna ng bahagya. So yun, ang business ng family nila is yun nga, mga appliances. Kaya lang hindi pa sikat mga appliances that time, yung mga light bulb na yun, kaka-invento lang ng light bulb. So yung idea ng electricity is kumbaga hindi pa siya well established. Saka ang ginagamit that time is hindi yung direct current na battery and which is yun yung pinopropose ni Edison din. So hindi pa siya efficient kasi battery saglit lang. Hindi, kaya na ang AC/DC kay Nikola Tesla na yun which is itatakal natin sa future. So bakit mas gusto ko si Nikola Tesla kay Einstein? Alright. Hindi ko alam yan so ayun, hindi pa ganun ka-efficient yung marami pang ayaw dun sa nila, sa family business nila. Talagang syempre pagka yung changes hindi easily accepted yan. Kahit saan namang culture, pagka may bago, hindi basta-basta i-criticize pa yan. Until proven na effective, maraming critic. So yung time na yun, yung nila, yung mga appliances nila, yung mga proposals nila na about electricity, hindi pa siya accepted. So eventually bumagsak yung business ng pamilya nila. So, because of that then nagpalipat-lipat sila ng addresses. And si Einstein, nagpaiba-iba rin ng mga school na pinapasukan. Pero even though palipat-lipat siya ng schools, every school na napupuntahan niya, nag-excel siya.
particularly sa sa academics na mathematics, philosophy, yung mga yan. Pero sa ibang field, sadly, hindi siya ganoon kagaling. Kasi yun naman ang usually sa mga geniuses eh. Meron din silang nag-excel sila sa ganitong part, then may mga part din sa kanila na sila na very low naman. So ganun ang naging issue kay Einstein, pero lahat yun na overpower ng ng kanyang talino. genius when it comes to calculations. So matagal din bago siya yung Einstein na kilala natin. Ngayon pag sinabing Einstein yan, parang yan na yung basehan ng genius eh. Oo. Parang wala na atang nakakilala kay Einstein. Pero yung kasi, yung ginawa nilang pagpo-portray kay Einstein is, Brad, King Koy. Si Einstein ay cool. Bakit? Ang inaano nila is nerdy eh. Ang dating para pagka si Einstein lagi nakatingala. Hindi ba ganun talaga naman Hindi ganun si Einstein, Ano ba Brad. ang karakter ni Einstein? Kung mapapanood mo yung Oppenheimer, doon mo makikita yung totoong Einstein. Nandun Yung ba si totoong Einstein ay naglalakad lang din. Yung, Spoiler alert. spoiler alert. Ayan. Ang totoong Einstein ay naglalakad ng normal kasama natin. Yung totoong Einstein ay nagsasalita, nagbibiro. And yung pakikipag-usap niya hindi nakabase sa calculations niya. Normal na tao si Einstein. Pero So, pag behind tinanong, the scenes, kumbaga, pero ano siya? pagka pumunta ka na doon sa trabaho niya, doon mo siya makikita ang Doon mo genius. makikita yung kanyang Kasi doon magdi-differentiate kung nerd ka or genius ka. Ang nerd din, walang tawag dito. Walang, yung type sa intelligent quotient and EQ. Si Einstein, may EQ, a little bit mababa lang. Kaya may mga history siya ng kabataan niya. Pag tinakil mo yung biography niya, may history siya na nagkaroon siya ng anak out of wedlock doon sa asawa niya talaga. And at that time kasi, hindi pa tanggap yun, yung pagka may ganun ka. So naisip nila na yung bata, ipaampon muna. Tapos parang ampunin ulit pabalik pagkakasal na sila. Yun yung nangyari dapat. Ang hindi na settle or hindi masyado nakuha yung biography ng babae. Some says namatay yung babae dahil sa sakit ng hindi ko alam kung hindi Spanish flu eh. Basta yung sakit before 18 to 1900s. Namatay yun. Tapos nung nagpakasal na sila, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki muna. Yung anak na yun, parang naging failure daw si Einstein doon. Kasi parang... Failure sa father, parang gano'n. Oo, kasi ang nangyari is, parang may linya yung lalaki, yung anak niya lalaki na the only project that he's given up is me. Parang ganon. So, ibig sabihin, lahat ng mga project ni Einstein, talagang, talagang inaayos siya. Nakabase siya doon sa talagang mga pagsosolve ng mga mysteries ng galaxy. Kasi, pag tinakil mo si Stephen Hawking, sabi niya, parang idolo niya si Einstein. I don't think so. Einstein believes in God. Oo. Ang unang religion ni Einstein is Judaism. Bakit nagkaroon pa ba siya ng pangalawa? Alam ko, Jewish naman siya. No! Nag-convert siya into Roman Catholic. And hindi ko sinasabi mas maganda Roman Catholic. Ang sinasabi niya doon, they're all the same. Yun nga yung sabi niya na yung religion daw ay gusto niya maintindihan si God. Kaya nga niya sinosolve yung science behind it. Yung science ng mystery behind it. Kasi dadating daw yung panahon na ma-uncover natin yung ibang mga secrets ng universe na maaari mag-harness na tayo ng energy sa hangin. Interesting. Which is ginagawa na natin ngayon. Yung electromagnetic field, kumbaga. Or out of nowhere, parang yung wifi, hangin yun. Yung wifi, pwedeng magkaroon na tayo ng energy. Hindi na tayo gagamit ng kuryente sa mga AC/DC. Yung energy natin, nandyan lang. Dumadaan lang sa atin, parang ganon. Yun yung sinosolve niya na kinamatayan niya na. Wireless na yung Meralco mo. Wireless yung Meralco mo. Pati pag... Hindi naaakyatin Pati yung galit mo, wireless na din. Puta, bakit ganito yung bill ko?
Minumura mo, telepathy na eh. Telepathy no, nag-uusap kayo gano'n, no? Pero yung mukha mo, Kaya umuusok yung ulo. yun yung sinasabi kasi na parang gusto ma-solve ni Einstein yung universe. History of the universe. Kasi nga, parehas kami ng understanding na ang tingin namin, kaya ako naniniwala sa Diyos, and kaya ako hindi naniniwala sa ilang religion. Kasi nga, religion is based on humans. Hindi siya based sa belief talaga ni Lord. For me lang. So, anong nangyari si Einstein, puta may nag-create sa'yo. Imposible yung pagiging atheism sa kanya. Kasi nga, Kung meron design, may design. oo, sobrang ganda ng pagkaka-design natin na hindi siya random. Yun yung sinasabi ni Einstein na gusto kong ma-solve to. Kaya niya, may mga, may mga May mga EMC squared siya. E equals MC. Ano Yun bang ang isa sa kanyang mga pinasa niya? pinaka- Photoelectric effect. Yung sa photoelectric effect, parang yung ilaw daw, pag nag-bounce back dun sa isang material, maaaring mag-produce ng energy. So, sa ilaw pala, which is nangyari na sa mga natin, sa gadgets natin na, anong tawag dito, yung na-charge sa araw. Solar Power. Imbis na mag-bounce back yung sa photoelectric effect, ang ginagawa, hinaharness mismo yung init ng araw para maging energy. Which is nangyari. Inventor siya nung photoelectric effect. So, ano nangyari? Anong ginawa ng tao? Yung inimbento niyang yun ay kinuha nila para gawing gadget at magamit. Yun yung innovation. Kaya nga sabi ko, Einstein makes and breaks the world. Einstein can make or break the world. Bakit? Manhattan Project. Ayan na. So, kung confused ka kay Dr. Manhattan sa DC, si Dr. Manhattan ay isang superhero na masasabi natin na almost godlike power. Kasi kapag tinakal mo yung power niyan, may reality manipulation na eh. And also, meron siyang tawag dito. Si Watchmen yan. Si Watchmen, Brad. Kung nanonood kayo ng Watchmen, spoiler alert. Ang tagal na kalokohang spoiler alert yan. Posible hindi nyo napanood yan. So, yung Watchmen, ang daming power ni Dr. Manhattan. Like, kaya niyang mag-create ng something out of nothing. So, omnipotento. Almost godlike talaga. And kaya niya mag-teleport kung saan, naririnig ka din niya kung nasaan ka at kung ano yung sinasabi mo. Ano yung hindi niya kaya? Same ba siya kay Enel? Hindi, layo ni Enel. Ang layo ni Enel kay isang ganun lang si Enel kay Kasi parang patagal na rin na napanood ko, akala ko ang power ni Manhattan ni Lightning. Hindi. Ang power ni Manhattan, almost godlike. Okay. Reality manipulation, etc., etc., etc. Bakit siya nauto ni Ozymandias at ni Rorschach? Si Rorschach, nauto ni Rorschach si Dr. Manhattan na patayin siya. And si Ozymandias naman, nauto niya si Dr. Manhattan para patayin si Rorschach. Bakit pinatay si Rorschach? Patagal na rin. I forgot the reason. Pero yun nga, si Ozymandias kasi at that time is 200 or kung ilan man yung IQ niya, mahigit. So, smartest, daw siya. Fiction ito smartest human in the world sa DC lumalabas. Nauto niya si Dr. Manhattan kasi si Dr. Manhattan ay hindi omnisciento. Madami siyang kayang gawin, pero hindi niya alam lahat. So, kaya niya mag-create ng something out of nothing, pero hindi niya fully grasp yung power ng God. Yun yung sinasabi. Kaya nga, ang sinasabi doon ay Einstein can make or break the world dahil si Einstein, meron siyang capability na mag-invent. At yung inimbento na yon, nasa sayo kung paano mo gagamitin sa mabuti ba o masama. Yun na yung Dr. Manhattan. So, si Manhattan Project na sinabi, doon siya binase sa Manhattan Project Sa Manhattan Project, ang alam ko ito ay si pangalan nito? Si Oppenheimer. Yan. Si Oppenheimer ang nag-imbento ng atomic bomb. Ano meron ngayon sa atomic bomb? The weapon ng mass destruction. Saan naka-base yun? Di ba sa relativity ba ni Einstein naka-base? Check mo. Sige. Ikaw muna mag-explain. Sige.
Ikaw mag-explain. Ng ano, ng Ng theory of relativity. Magbibigyan kita, tapos i-explain ko siya ng sa mabilis. polygraph. Hindi, kung ano naintindihan mo sa mga theories ni Einstein. Sige. Well, medyo nagigets ko lang yung kanyang famous formula. Wala na atang mas famous formula maliban sa EMC squared eh. Kahit sinong tanungin mo, alam mong formula, EMC squared. Pero tanungin mo, ano ba meaning yung EMC squared na yan? Pagkakaalam ko is mass is equivalent Ay, tama. The energy. Manhattan Project is the history of the atomic bomb. O, sige. Sige. So, mass is equivalent to... Yan yung pinakasikat niya. Yan yung ipapaliwanag natin. So, kung ano yung content, yun din yung ano niya, yun yung kumbaga parang latent na potential ng kahit anong bagay na mag-produce ng energy. So like, siguro mababaw na example ko na lang is yung sa sugar. O ilang kilocalorie meron sa 1 gramo ng sugar. Parang ganun lang yung pagkakaintindi ko. Mababaw lang, sorry. Hindi ako ganun kagaling Bigyan kita ng mas applicable na sige, effect. sige. Ito yung suklay. Yan, suklay sa brush. Ito yung, ano ba yung magaan dito? Mabigat rin to eh. Ito. Hindi. Ito, card. Yan, yung card mo na yan. Card. Itong parehas na items na to ay pwedeng maging kasinlakas ng atomic bomb. Ba? Alright. Based on its mass. Oo. Is that it? No. Ano sinabi ni Einstein? E equals mc squared. Naalala mo nung tayo, nung essay writing contest tayo. Hindi kami ang pinakamatalino sa school. Actually, baba ang section namin eh. Pero tinalo namin yung Einstein Edison, yung mga matatalinong school sa school namin dahil sa written namin. Ako yung number 2 ka, ako yung nag-number 1 nun. So sa essay natin, pinaliwanag ko lang doon yung E equals mc squared tsaka ano yung magiging gamit niya sa future. Interesting, ha? So bakit ko nasabi na parehas pwedeng maging kasinlakas ng nuclear bomb ito? Bakit? Nasa computation na rin niya. Di ba sabi niya, energy equals mass times speed of light. So, para ito ay maging kasing lakas ng atomic bomb, sabihin na natin, ang mass niya ay napakagaan. Pag binato kita niyan, walang talab eh. Wala. Pero pag multiple times mo to, nakasing bilis ng speed of light. Eto nga, Brad, may nakikita akong tricks nito sa TikTok. Ginaganon lang. Putya, tumatama sa board, bumabaon sa may kahoy. Kaya nila. May pumuputol ng zucchini. Pumuputol ng zucchini, ng pipino with the use of cards. Pag ganyan lang sila magbato. Pero throughout mastery, nakukuha na nila yung pitik, yung saktong skill, saktong pag-manipulate ng air. Kasi bumibigat siya dahil sa momentum. Sa movement momentum. So, ang sinabi, magaan. I-multiple times mo siya sa speed of light. Sabihin na lang natin, 10 million speed of light. Pag binato ko sa'yo, Brad, sa ganong kabilis na, maski sa air, Brad, puputulin ito yung air. Tapos tatagos na lang to sa'yo, sasabog ka na lang. Ganong kalakas itong card na to. So, ang sinabi ni Einstein na mas mabigat yung isang bagay, and ito, mas konti lang ang speed of light na kailangan nito dahil pagka tinimbang mo yan, sige, waka mo. Mabigat yung isa. Waka mo, uto. Alright. So, pag hinawakan mo, mas mabigat to. Pag binato ko to, mas konti lang ang speed of light na, hindi kasi, hindi konti lang talaga, pero mas a little bit konti ang mas gagamitin niya speed of light para makapag-produce ako ng sinlakas ng atomic bomb. Ang differentiation ng Manhattan Project, yung atomic bomb, si atomic bomb kasi kumakalat. So, parang gumaganon-ganon yung mga atom niya. Ito kasi isang explosion lang. Pagtapos na isang explosion, wala nang kasunod. Not unless may tinamaan na gas, may tinamaan na sumasabog din. Pero ito, pag binato ko na sobrang bilis, sobrang which is hindi kaya ng human, pero may nakapag-produce ng gano'n. Kunwari, meron tayong superhero na kayang gawin na sobrang bilis sa speed of light, kaya iba to. Sasabog talaga yung area. Ganon yung sinasabi ni Einstein. Na, which is yun yung ginamit din sa Manhattan Project, pero in-expand nila yung computation. Kasi gumamit na rin sila doon ng fission, nuclear fission, yung mga kaya nga nuclear bomb kaya nga nuclear energy.
fission, gagawa, mag-i-split, gagawa ng isang energy, mag-iinit, ganun ulit, fission, tapos magsasama na ganun, tapos maghihiwalay ulit. Niya, yung Oo. process niya, kaya siya mas destructive. Oo. Mhm. Kasi kumakalat ang nuclear. Mhm. So, di ba, pag nakita mo, di ba, pag sumabog yung nuclear bomb, Mhm. which is, yun yung ginamit din sa ano, yung sa Hunter x Hunter, yung ano yun, Black Rose, Rose. ano yun, Black Rose ba or Rose something? Black Rose, alam ko yun eh. Hindi, miniature rose. Miniature. Miniature rose. Di pag gano'n ni ano, sino yun? Si Netero. Netero, pag gano'n niya, pucha, sabi ni ano, sabi ni Crollo, I'm parang facing death na mismo itself. Nung nakita niya yung mukha niya, ano, akala niya panalo pala siya. Yung pala, sa umpisa pa lang, sabi niya, Talo na. talo na talaga siya. Kasi kahit matalo niya, kahit patayin niya bigla si Netero, Hmm. kung sasabog yung miniature rose na may dalang sakit, may dalang continuous energy na na- may radioactive siya eh. Oo, nawala siyang ganun. So, yun yung capability daw ng humans, masyadong destructive. Mhm. Na tipong kaya natin mag-imbento ng gano'n. Yun yung sinabi Hindi nag-i-improve ba ano eh. ni Togashi, yung writer nun. Tumitigil sa pag-improve ang ano eh, ang human. Ang humans, kumbaga sila, nakabase, para sinasabi ni Merwem na yung ano yung kalaban doon sa ano, yung langgam, Mhm. sasabi ni Merwem na, putya, ang lakas nito. Sabi niya ganun. Habang ako, naka-fix lang na ganito yung lakas ko. Kaya nasabi niya na mas malakas yung humans. Kasi lumalabas na continuous tayo nag-evolve kahit mahina tayo sila. Hanggang doon na lang sila. Kung saan sila nakaprogram. Ano? Oo. Kumbaga, kung lumakas man sila, meron silang, kumbaga, ceiling. Kumbaga sa ano sa stock exchange, merong pinakamataas mo lang, hindi ka natataas doon. Ang humans daw, capable lagpasan lahat. Mhm. Ganon daw tayo kinrate ni God. Kaya siya sabi ni Einstein na, I need to understand the God, Mhm. our God. Yun yung ano niya, and yung Kaya siya may religion. kaya siya may religion kasi naniniwala siya sa higher being na sobrang talino. Mhm. Which is yun yung, kaya no disrespect sa mga fan ni Stephen Hawking Mhm. na there is no God. Ganon. For me, nasasabi niya yung out of frustration kasi ano siya eh, ALS siya eh. Mhm. Amyotrophic lateral sclerosis. May kapansanan. May kapansanan, matalino siya and everything. Kaya lang hindi niya natapos yung ilang studies niya. Kasi nga, dahil nga naging limiting na din siya, may mga nangyari din sa kanya na sa family niya, yung asawa niya parang di alam kung nanlalalaki. Di sinasabing gano'n na matalino si Stephen Hawking and sabi nga, kaya siya mas lalo naging matalino dahil na di sa kapansanan niya. Dahil nga nakaganyan na siya. Wala siyang ibang gagawin sa kwarto, kundi putya mag-isip ng mag-isip yung ito yung tawag dito nakikita nung iba na parang yung mismong white na pader na ganyan, naging blackboard niya na. Ganun na lang siya, nag-iisip na lang siya ng ganun. Oh. Sobrang mastery, nakakapagsulat na siya sa isip lang. Ano. Oo, yun yung problema na parang dahil hindi mo ma-prove yung isang bagay, doon sila nagdi-differentiate ni Einstein. Sabi ni Einstein, masyadong matalino yung pagkakagawa sa tao na kailangan ko maintindihan yung mysteries ng universe. Ang sinabi naman ng isa, dahil hindi niya ma-prove na may Diyos, walang Diyos. Mhm. Oh. Dahil hindi niya ma-prove yung mystery. Ano. Oo, yun yung, kaya eto si Stephen, X ka. Yung mga belief mo, a little bit, parang ayokong paniwala. Hindi mo siya i-judge doon. Natin siya judge. Pero yung ilang belief niya, such as doon, hindi tayo maniniwala kasi hindi mo ma-prove. Hindi natin alam. Baka hindi niya talaga believe yun. Kasi for him to say that, I think mas naniniwala siya kay God. Dahil yun kumbaga parang tampo niya na lang eh. Oo, tampo na. So, ibig sabihin, nagtatampo siya, alam niyang meron siya pinagkakatampuhan. Exactly. So, I think Kaya lang, for me, Mhm. na masyado siya nakabase sa science, sa wala na yung cool. Mhm. So, eto si Stephen Hawking ang nerd. Si Einstein ang cool. Kaya sabi ko sa'yo, genius, yun yung differentiation ng genius sa nerd. I see. Yung nerd, walang EQ yun. Hindi nakakaunawa ng ano talaga. Si Einstein, medyo sablay la EQ kasi si Einstein, ang babae din eh. Iba yung knowledge sa understanding. Oo. So, maintindihan mo na
hindi sa inaano natin na ang Na-justify. pambababae, justify natin ang pambababae ay cool. Maiintindihan mo na si Einstein ay ng babae kasi babae ang lumalapit sa kanya at that time. At the moment, Oppenheimer, babae din ang lumalapit eh. Oh. Bakit? Kasi nandyan yung sinasabi ko na rin sa'yo sa Women Over Men na episode natin. Which is yung nakabase sa hormonal. Aha. So, minsan, ang lalaki kailangan mag-release ng stress niyan or kailangan niyan makipag-sex. So, nakakagawa siya ng mga ganun. Hindi natin justify. Ang problema, babae lumalapit sa kanya and wala siyang control kasi nga, at the moment, nakapokus siya sa paggagano niya. Sa kanyang genius. Oo, sa pagre-relax siya, gusto niya mag-relax. Sa sobrang genius nga ni Einstein yung yung isang asawa niya na gusto niya ng hiwalayan. Sabi niya, pagka nanalo ako ng Nobel Prize, maghiwalay na tayo. Tapos siya, nanalo nga siya after 2 years lang. Mas confident pa siya sa talino niya kaysa sa ability niya na makipag-reconcile ba. Oo. Para yung kanyang EQ. Oo. Talagang mas matalino ko. Kaya lang, kung sagabal ka sa sa katalinuhan ko. Yun nga yung sinasabi natin na great support comes with women. Oo. So, Women over men. women over men. Kaya nga, kung mas magaling ang babae, mas makapagpuproduce siya ng magaling na lalaki. I think na-pressure masyado si Einstein. Oo, na-pressure siya na yung puta, sagabal ka na sa sa galing ko eh. Okay. Oo, sagabal ka na sa galing ko. I don't need you. Parang ganon. Siguro maring ganun na nangyari. Oo, maaaring ganun yung nangyari. Mas naging focus siya dun sa drive niya na, kasi yung pagmamahal niya, it's not more on the work eh. It's more for humanity eh. Na itong sinasabi ko, itong invention ko na to, makakatulong to sa'yo. Ay, andyan yung sinabi ko nga sa'yo. Yung kanyang a little bit inimbento, ininnovate, naging gamit, na napakinabangan natin. Yun yung differentiation nilang, maano mo kay Stephen Hawking, ano ba ang bag niya sa lipunan, di ba? Versus Einstein, Nikola Tesla for me, kaya nga above maraming application. Si Nikola Tesla kasi, saka na natin i-tackle, pero for me, mas nakatulong si Nikola Tesla rather than Einstein. For me lang ha. Okay. Kaya nga sabi ko sa'yo, Iba sila ng hindi, magkalapit yung field nila, no? Oo, parang master niya, parang pagka tiningnan mo, master ni Oppenheimer si Einstein eh. Ano ba na-produce ni Oppenheimer? Distraction lang. Distraction. Kaya nga, nung bandang dulo ng movie, spoiler alert, pinakita doon na parang kumukonsulta siya doon kay Einstein. Hindi kasi pinagkatiwalaan si Einstein sa The Manhattan Project. Kasi nga, meron siyang puso eh. meron siyang German blood. And at the same time, akala ko more because masyado siyang may pagka-emotional siya dahil. hindi siya may pagka-emotional eh. Sa kanya is parang yung naalala mo yung sa One Piece. Sa One Piece si Einstein doon ay sino? 'Di ba yung may apple sa ulo? No. Yun alam ko yun yung inaano ngayon na nabago si Stella. Doon siya talaga kinopya. Si Vegapunk. Si Vegapunk. Pero si Einstein ay ang unang production ni Oda, si Tommy. Yung nag-create ng train. Tom Train. Anong sabi niya kay Frankie doon? May dalawa siyang bata. Si Iceberg, tsaka si Frankie. So, sabi niya, huwag kang mahiya sa invention mo. Yung pinroduce mo na yan ay invention mo pa rin and talino mo pa rin. So, si Frankie doon ay lumalabas sa Oppenheimer. And weaponry ang weaponry ginamit ni Frankie. Kasi ang weaponry pwede mong gamitin it's just a tool. Sa protection. Ang problema, saan mo siya gagamitin? Pang-protekta nga ba o pang-point ng gun dun sa tinatakot mo? Pag di mo ginawa to, patay ka. Defensive or offensive. Yun yung problema na saan mo siya gagamitin. It's the same thing as dun sa paggamit ng E equals MC squared niya sa The Manhattan Project. Daming pwedeng paggamitan nun. Ang daming energy na halos yun. Ginamit sa kalokohan, di ba ano nangyari? Nanalo yung US. Siyempre, hero si Oppenheimer, etc. Pero nga tingin ko sa kanya. Pero pagdating ng dulo, puta, bigla na lang siyang gaganon eh. Bakit?
naging trauma sa kanya na puta, kasalanan ko kung bakit madaming namatay. Na yung etong binigay sa, tsaka hindi lang siya nag-invento ng atomic bomb. Madami pa siyang tao doon. Isa silang team. So imagine mo na lang yung talino ni Einstein na itong maliit na bagay na to, pagka in-expand mo ng konti, puta, can produce that kind of situation na madaming mamamatay sa Japan. O, yun yung nangyari. Ano nangyari? Sumuko yung Japan, hero-hero ngayon yung Amerika na naman. O, nasaan yung Japanese ngayon? Nasaan ang Amerika ngayon? Japanese ngayon, walang ginagawang war ang Amerika ngayon, nasa war pa din. Yun yung diferensya. Kaya I don't think na yung pagbomba sa Hiroshima and is just a fraction eh. Diba yung sinabi ko sa'yo sa last topic natin, yung sa Israel, Titans on Israel. So ano nangyari? Anong sinabi ko? Isang malaking chaos, mag-suffer yung isa, magiging peaceful at the moment. Kaya lang, etong isa na may hawak ng weapon, still, ginagamit pa din nila yung mga weaponries nila and it doesn't create peace. Habang itong isang sumuko, ano nangyari sa kanila? Mas naging technological na lang sila, mas nag-focus sila dun sa transportation nila, nag-focus sila dun sa bansa nila, nag-focus sila dun sa academics nila, nag-focus sila dun sa mga paggawa ng manga, nag-focus sila sa ilang mga movies nila. Wala silang masyadong ganun. Habang itong Amerika, hindi sa sinansiraan ko yung Amerika, I think yung problema sa Amerika is the leader. Na gusto nilang panghawakan ang pagiging kuya-kuya ng buong mundo palagi. And I don't think na yun ang dapat na mangyari. Kaya nga, gusto ko ma-abolish yung dollar as the parang main currency. Dahil as long as yung dollar ang ginagamit, merong superior na. Merong superior at merong lalabas na inferior. At ang problema, hindi lahat ng inferior ay hindi lumalaban. China puta, mayaman na China sa US eh. Layo na ang discrepancy ng ng kanilang economics. Ano na lang ginagawa ng US? Nananakot na lang sa giyera. Tama si Joe Biden ngayon. Dati fan ako niyan. Ngayon, parang tinalikuran ko na, paano gusto? Giyera-giyera eh. Parang gusto ko na tuloy lumipat kay Trump eh. It makes sense eh. Kasi si Trump is racist. Yes, nandun siya. Nakikita ko yung negativities niya. Makaka-relate kasi gusto ng pera. Pero si Trump kasi is more of negosyante rather than business siya. Pero hindi siya yung tyrant na puta, gagirahin kita. Hindi siya ganun eh. Racist lang siya, masakit lang siya. Ito yung taong masakit magsalita pero hindi ka bubugbugin. Yun si Trump eh. Ito kasi si Joe Biden, parang ang dating is, puta, girahin na kita, patayin na kita. Parang ganun eh. Ako lang kung ano yung gusto ko sa'yo. Yun yung Kaya for me, kung magkaiba tayo ng political stance. Dati, Joe Biden ako, kasi parehas kami, may stutter yan eh. Sabi nga, may dyslexia din si Joe Biden eh. Paparehas kami ng... Nakarelate ka. Nakaka-relate ako na itong taon to, puta, kaya pala maging leader ng Pero bakit ganun yung nangyayari? So, hindi niya, it's more on his stand. Na ganun niya pala gusto i-rule yung Amerika. Na up until now, gusto niya na, puta, pa rin, tawag dito, advance pa din yung Amerika pagdating sa gera. For me, parang hanggang doon ka na lang ba? For me, parang mas magiging peaceful siguro ang mundo kung mas magiging hindi more on diplomatic eh. Kasi diplomatic relation, minsan, may pananakot din dyan eh, na kung di mo gagawin to, hindi tayo magtopa, parang ganon. Parang for me, mas maganda talaga yung diskarte ng Japan na tumahimik na lang. And mag-focus sa bansa nila. Kasi yung ganyan na patulong-tulong na tulungan kita, can produce more wars eh. Sabagay. Tinulungan yung Afghanistan, nung sumuko yung leader ng Afghanistan, nabahag naman itong mga Amerikano, matras na din. Nasaan yung pakuya-kuya mo nun? Yun yung sinasabi ko na kaya sabi ko na si Einstein, nasa sayo na lang kung paano mo siya gagamitin. Yung mga formula. Sa mabuti ba o sa masama? So, nasaan ka dun? Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin utak ni Nino? Ni Einstein, naka-preserve. Yun, doon ako. 20 minutes na left for 1 hour.
1 hour, 20 minutes na? Hindi, 20 minutes na lang. Okay. So, yun yung sinasabi na na kutsa si Einstein daw, sabi 3 to 10% lang daw ng utak niya nagamit. Kutsa ganun ka-powerful yung utak natin. Ganon karami ang ang storage niya. Mas marami siya supposedly na laman kaysa sa mga high-end na ang tawag doon, yung storage data. Oo. Hindi, mababa memory ni Einstein eh. Mhm. Hindi siya sa hindi siya sa memorization eh. Yun nga hindi na-bank niya eh, kaya nga nag-aalis siya ng mga school eh. Dahil ang naging dating daw sa kanya ng school, test, tapos test of memory lang daw. Kasi ang mangyayari, mag-aaral kayo, tapos mag-exam kayo na nakabase lang doon sa pinag-aralan nyo. What if, parang sabi niya, meron kayong examination na mag-iimbento kayo ng something doon sa pinag-aralan nyo. Hirap no. Yun ang Wala kang magandang exam. Parang ang pinag-thesis kahit bata ka. Anong mapuproduce mo dito sa ito yung ibibigay sa iyo? Bibigyan ka ng clay, ng sun, ng tubig, ng bakal. Anong kaya mo i-produce with that? Kaya na sa Produce ka ng robot. produce ka. Wow! Versus do sa mag-aaral ka ng ganyan. Tapos mamaya itatanong do sa exam. Ano yung mga yan, no? Kaya for me, parang sabi ko nga sa'yo, di ba, sa school lang ako nag-aaral. Kasi it doesn't apply. Yung sinasabi ni Einstein kasi, it applies. Yung inaaral niya, ito, magpuproduce siya ng ganito. Versus do sa tinuturo ng teacher natin, mag-aaral ka nito, and itatanong lang ulit sa yan mamaya. Why not maging exam talaga, na? Memory lang wala daw. yung higher learn. Ito pa di nagbigay yung iba. Kunwari sa law, sa ganyan, o kung ano man, sa medicine, tatanungin ka, case-to-case basis na. Yun yung magandang exam. Kaya nga, Nabibigyan ka ng problem na naka-base doon sa pinag-aralan mo, pero hindi mo talaga pinag-aralan yon, yung problem na yon. Ang nangyari, gumawa siya ng istorya na fictional lang, hindi naman totoo, pwedeng hindi. Pero nakabase siya doon sa pinag-aralan mo. And tinanong siya paano mo isosolve to. Yun ang magandang exam. Versus doon sa versus doon sa ngayon sa learning. matching type, mga ganun. Para isang test of memory, para sa kanya hindi basehan ng grades iyon. Pag iniisip mo, Iba-iba ang intellect kasi ng tao. which is ganito yung gusto i-apply ni Elon Musk. Kaya Elon Musk tayo. Fraction lang ito, pwede natin maging topic si Elon Musk. Fan si Elon Musk si Tesla, di ba? Which is fan din ako. Kaya nga dinedicate niya nga yung kanyang car lines, di ba? Fan ako ni Tesla. Naging fan na din ako ni Elon Musk dahil dito. Hindi dahil naniniwala siya kay Tesla. Brad, gusto magtayo ni Elon Musk ng isang school na nakabase sa kung ano ang talino mo. So, kunwari, bobo ka talaga sa math. Parang itetest lang kayo for a while. Tapos pagka itetest niya kung gusto mo ng math o ayaw mo ng math. So pwede kasing ayaw mo ng math pero magaling ka sa math. Pwede kasing gusto mo ng math pero bobo ka sa math. So, ang mga nagiging successful daw sa field na yon ay nakabase sa gusto mo and magaling ka. Pag hindi ka magaling sa math, Gryffindor ka, no? Pag magaling ka, Slytherin. Kontrabida yung magagaling sa math. Hindi tayo marunong. Bigilan nilagyan ng gano'n. Parang gano'n, Brad. Parang pag tinignan mo yung sorting hat ng Harry Potter, putak na, kung it applies eh. Parang sa kanila, binabase yung behavior, yung galing. Kasi ang Slytherin, matalino talaga, lumalabas eh. Kaya lang, yung talino nila, little bit medyo ginagamit nila sa kalokohan, sa ano. Tapos ang Gryffindor naman, mas empathic, mas ganyan-ganyan, etc. Pagka tiningnan mo nga naman, paano kung may school na ganun? So, dito ka magaling. Yun. Dito ka magaling, lagay kita dyan. So, ang aaralin mo na lang, kaya mo mag-doktor in 15 years old. Bakit? Asa na yung math na pinag-aaralan ko dati, yung geometry na yan? Nasa na yan ngayon? Saan ko ginagamit ngayon yan? Ginagamit ko ba sa pagbabayad ng pamasahe yan? Ginagamit ko ba sa pagbabayad sa MRT, LRT yan? Hindi. Ang kailangan ko lang matutunan ay simple math na gagamitin ko sa pang-araw-araw. Yung hindi ako mauutunan tao. A little bit fraction, a little bit ganyan. Pero puta, kakalculus pa ako. Para saan?
para saan ako gagamit ng ganyan? Well, in defense of that naman, kasi siyempre parang wag naman natin masyadong i-down. Hindi, para think, sa akin yun yung nakita ko kay Elon I think Musk. ang ano naman ng purpose naman ng mga pag-aaral ng mga general education is to familiarize yourself din naman talaga. Oh, yun nga, doon Kasi nga. for example, merong naghingalo sa harap mo, unconscious, putya, titigan mo na lang para ma-conscious. Hindi pwedeng hindi pwedeng ganoon ang approach. Siyempre, kumbaga, kailangan meron ka din namang idea halimbawa ng basic first aid. Kahit hindi mo siya talaga ma-master, at least alam mo na hindi mo pwedeng bigla na lang ibangon 'yan. May napanood akong ganyan, Brad, yung kung napanood mo yung batang nakabangga ng tricycle. Yung putya, yung teacher na babae nakahilata, tinayo nung isang gagong rider . Oo. Tayo kayo, biglang namatay. Gago. Dahil pinatayo mo. Andiyan na nga yung rescue, malapit na kakababa lang ng nung ambulance, pinatayo nung rider. Hindi, alam mo Gago, bakit niya patay. pinapatayo? Oo. Kasi gusto niya na magmukhang normal para wala siyang Hindi ibang rider, hindi yun siya yung driver ng tricycle. puta, nakialam lang. Nakialam lang. Tinayo yung teacher, patay. Sana hindi nyo tinayo. Boy pa sana. Wala namang kaso, ng magandang loob lang. Oo. Pero katangahan yun kasi nga wala siyang idea. Oo. At least kung may idea man lang siya na hindi pala dapat ganun ang approach. So yun yung tingin ko importance din naman ng ng mga general education. General education, oo. Na kahit hindi mo ma-master yan, at least may alam ka dyan. Tingin ko kailangan siya isama sa Oo. sa tawag dito sa ating course syllabus. Yung sinasabi ko lang sa school ni yung mga kailangan na natin, kailangan sa emergency, ano yung gagawin sa ganyan. Oo. Kaya nga, kaya mo mag-doctor in 15 years old kasi kung ang aaralin mo na lang, Mga basic lang na talagang for basic lang. Oo. Sa Japan, ang priority nga nila, first 3 grades mo, tawag dito, excuse me, tawag dito, behavior. Kaya nga sabi ko, a little bit utopia sa akin ng Japan kasi behavior yung unang, anong sabi ko? Yun naman talaga ang kailangan ng tao . Oo, anong sabi ko doon sa sabi mo, 'di ba, kailangan para sa laban corruption, para mawala ang corruption, kailangan ng education. For me, behavior, which is yun yung uunahin. And then saka mo bigyan ng proper education para hindi niya gamitin sa kasamaan yung education, which is Tama. yun yung doon ko kinukuha yung kay Einstein na ito yung pinroduce niya. Ang problema ni Oppenheimer, ginamit sa kasamaan. Habang yung ibang tao, ginagamit sa kabutihan. Yung inimbento niya. Kung ginamit sana agad ni Oppenheimer yun na patayuan yung bansa niya, sobrang hirap. Patuloy natin ng nuclear power yan. Pag nag-develop yan, sige, kayo sa amin, magbayad kayo sa amin ng fee. Di sana lahat masaya. Oo. Ginamit sa Iwas sa kalokohan Sige. Bubombay namin kayo para amin. Pwede nga, kasi kung the least that he can do is, siguro binomba mo siguro yung Japan, tapos, tinakot mo lang. Yung, kunwari, binomba mo yung dagat ng Japan. Naman kasi talaga ang purpose nun, kaya lang ang mali. Pinatama na kagad Kumbaga, sana sa harbor mo man lang para nangyari walang warning. Sige, gawin mo yan. Tapos ginawa mo talaga, binaril kita dito sa gilid ng ulo mo, hindi kita pinatamaan. Pang! Puta, nakita mo yung lakas nung Magnum 357 Muslim ko. kahit na-please yun, para natanggal na rin ulo mo. Hindi hindi talaga dinaplisan, pero yung parang yung ginagawa ng mga sindikato para umaming ka kagad, gagawin is itatapat yung baril sa tenga mo. Mabingi ka. Para mabingi ka. Yung literal na tatakuti ka, yun, pwede, that's the least. Paano yung tinakot na padaplisan mo ng konti upang natanggal yung ay, sorry. Hindi, lang padadaplisan ko lang 357 yun, kahit daplis lang. Gagi, yung daplis nun. Yung daplis nun, baka dahatakin yung buong balat mo pa ganun. So parang putok mo hanggang dito. Nasabi ko sa'yo, padaplis yan yung daplis. Pwede sana ginano nila, so nakita nila yung power ng nuclear bomb, ay susuko na kami. Hindi, Brad, binagsak agad diretso. Kasi talaga nilang testingin. Talaga. Ayaw aminin pa ng US na. Parang makakalukuhan talaga ng Amerikano . Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo, si Elon Musk ay nagde-develop na school na yun na, ang ganda na.
Mag-aaral ka ng gusto mo, doktor ka sa ganitong edad, and mas mamamaster mo siya. Mhm. Ano lang kahinaan nun? Siguro ang nakikita kong kahinaan nun, yung sinabi ko kanina, discrimination. Oo. Magkaka-discrimination yun definitely. Kasi kung halimbawa yung bata dito magaling pero hindi niya naman talaga trip yung kurso na yun. Pagbabago ng isip, paano ko nag-change of Isa pa heart yun. siya? Isa Oo. pa yun, oo. Tapos biglang, ay puta, gusto ko pala maging engineer, puta, pinasok mo, artist. wala kang kaalam-alam sa mato. Dahil pagdating mong sa ganun, puta, ano ba yan? Yun lang siguro magiging kahinaan nun. Pero naniniwala ako, mas madami tayo mapuproduce na success kapag ganun yung nangyari. Oo. Dahil, Most likely. dahil Specialized mas-shorten yung education and at the same time, mas mapagtatrabaho mo sila ng maaga, Mhm. mas magiging productive sila sa community versus doon sa estudyante sila sa mahabang panahon. Mhm. Tapos biglang pinagtrabaho mo sila. Anong nangyayari? Etong mga doktor, yung mga lawyer na iba, Mediocre. nagiging gutom, nagiging greedy sa pera na pag sumingil. Yung iba kasi may mga kliyente akong doktor, may mga kliyente akong abogado, nagiging greedy sa pera na, putya, hindi ako magpo-pro bono. Kaya doon mo masasabi kung nag-aano ka talaga nagiging Passion. passion mo siya pagka yung trabaho mo, nilalagyan. May mga pro bono akong client, Brad. May pro bono akong pasyente. So, pag sinabi mo kasi pro bono, Libre ka lang. libre ka lang. Pwedeng, that's the least that they can do. Gratitude. That's the least that they can do. Sagot nila yung transpo mo. Pero yung ano mo is, Pro bono ka, kamayan. Yung joke na yung attorney, maraming salamat. Libre ko na kayo. Kung talaga mapilit ka, magkamayan na lang tayo. Bite na talaga, attorney. Kamayan. Sabay alis. Kamayang restaurant na tinutukoy. hindi tayo ano niyang kamayan. Hindi tayo fine yan. Sakto lang. Pero hindi kanila yung Barrio Fiesta, no? Hindi ko alam eh. Ito ko yun. Oo. Anyway, hindi yun. Hindi tayo sponsor nun. Hindi natin sila sponsor. Saan tayo? Doon, kay Einstein na mas madami tayong matutulungan kung mas na-harness natin yung mga bagay na dapat doon tayo. So, yun yung kay Einstein na, putya, ba't ka pa magme-memorization ng ganun kung pwede mo naman magamit dito na mag-iimbento ka na? At a young age, naisip niyo, ganun siya katalino. Ganun siya ka-cool. Kaya sa akin, hindi nerd si Einstein. Si Einstein ay normal na tao. Na matalino. Sadyang napakatalino. Sadyang napakatalino yung tipong pagka inano ka talaga ni Einstein. Kung gusto ka mamatay ni Einstein, kaya kang patay ni Einstein. Kaya naman, i-connect na natin kay Saitama. Saitama. Ano ba? Ano mo kay Saitama? Kasi konti lang alam ko dyan eh. Tawag dito, manga yan. Kaka-open pa lang yung mga 10 na tawag dito. Sino ang author niyan? Pangalan? Pucha, hindi ko nakalimutan. Si Juan. Tapos inano na lang siya, kumbaga, ni remake. Parang pinaganda yung manga ni nakakalimutan ko. Yusuke Murata ata pangalan. Hindi ako nagkakamali. Yusuke, I can't recall. Okay. So si Juan ay parang related din siya kay Saitama eh. Si Juan, talaga siya pangarap niya talaga maging manga artist. Pero hindi siya naniniwala sa sarili niya. Talagang Bakit? Kasi hindi ko maalala exact reason eh. Pero kung pagbabasihan mo yung yung mga manga niya, yan yung One Punch, I think yan yung kanyang Pinaka-masterpiece niya. Kaya lang yung yung manga niya parang hand drawing ng bata. Ewan kung nagbabasa ka. So parang hindi siya confident na hindi Pangit siya mag-drawing. I think yun ang mga isa sa mga reason niya. Saka introvert daw siya, hindi talaga siya palalabas na tao. Yung One Punch Man na yan, ni-release niya trip lang. Parang dinrawing niya tapos in-upload niya sa internet. Ang dami naka-appreciate. So may mga producer na nagganap sa kanya or hinahanap na siya ngayon. Publication. Ngayon, $1 million na ang kanyang network, parang $3 million na ata. Oo. So, ayun, tawag dito. Yung manga niya, hindi pa yun ang pinaka sumikat siya, pero pinaka nagpasikat talaga nung ni-remake na ni Yusuke Murata, ni-redrawn. Tawag dito. One Punch Man. So, ang kwento ng One Punch Man kasi satirical eh.
What's satirical? Meaning it's a joke talaga. It's meant to be a joke. Kasi parang andyan na lahat ng hero, nagtulong-tulong na lahat ng hero. May mga class pa hero eh. Hero, class C. Class. So, Ano ba siya? Anong class ba niya? Sa ngayon, class A siya kung di ako nagkakamal. Pero nag-start Pero siya sa yung pinakamababa, napanood ko siya, C class. parang class C. Oo, yung napanood ko siya. Pinakamababa siya. Tapos pinakamataas A, B, C yan. Tapos yung pinakamalalakas, class S. Oo, pa-classes. Supposedly, Classes. May hinaan mo kayo kay Saitama. So yun, parang lahat na ng hero lahat ng classes ng hero nagtulong-tulong na. Pero once na dumating na si Saitama, parang tapos na agad ang laban. Oo. Ang parang pinaka-genius sa akin, paano niya nagawang curious yung One Punch Man? No? Kasi parang ang boring niya, Brad. Boring siguro sa kalokohan. Kaya parang nasa iyo na lahat eh. Nasa iyo na ang lahat. Ang nagpapaganda sa kwento is yung mga kayabangan kasi. Oo. Parang pagkakalaban, walang tatalo sa akin. Parang ako na pinakamalakas. Tapos sabay gaganunin na. Pag ka lang nung kalbo. Iwabansating ka lang nung kalbo. Tapos may disciple siya na Si Genos. Si Genos na hindi kahit anong gawin mong turo, hindi mo matuturuan yun ng technique niya ni One Punch Man Kasi siya cyborg. Paano Bobo. mag-i-improve niya? Isa sa mga pinaka-stupid kong nakakita. Sabi ko, bakit mo tinuturuan? Nakabase yung improvement niya sa mga materials niya sa katawan Ayaw naman siyang turuan noon. Kaso mo siya, ako na magbabayad ng renta mo. Sige, dali mo yung toothbrush mo. Dito ka na. Yun nga, satirical lang kwento. Paano ba natin i-relate kay Saitama? Mauna na ako. Ay, kay Saitama. Kay Einstein. Well, si Einstein unlimited potential ang tingin niya sa tao eh. So si Saitama po siya nag-push up lang. Tatakbo. 10,000 10 kilometer run, 100 push up, 100 squat, 100 sit up. As bigla doon na lumabas yung na-unlock na yung kanyang limiter. So parang yun din yung belief ni Einstein na ang tao talaga pure full of potential. Yun ang tawag dito. Yun ang edge ng tao. May napanood akong kung nanonood kayo ng Netflix yung Carnival Row. Carnival Carnival Row. Yun yung title nun. May doon iba-iba yung may mga magical creatures living coincide with humans. Ngayon magtataka ka doon, bakit superior pa din ng human beings kumpara sa mga magical creatures? May isa doon, yung magical creature doon, yung pixie na tinatawag. Parang tao lang din talaga siya, taong-tao. Tapos lumilipad. Kasi pixie nga eh. Tapos nagmamagic. May mga magic. Kaya lang magtataka ka bakit inaapi ng human beings yung mga pixie. Iisang era lang sila, pero bakit advance ang technology ng human beings? O dahil lang ang pixie merong pakpak. Pagka binigyan ka ng kahit isang particular na ability na superior to others, magiging lax magiging parang ikaw kanina, akala mo, lamang ka na. Tapos biglang sabi ko, okay, na to, medyo relax na to. Okay. Anyway, balik doon sa si Pixie, nakakalipad sila. Dahil nakakalipad sila, di man lang sila naka-imbento ng flashlight. Ang lamp nila yung paringgasera. Bakit? Ba't sila mag-iimbento ng flashlight? Nakakalipad ako, kaya kong trabilin yan sa araw. So hindi ko na kailangan mag-travel sa gabi. O dahil lang dun dahil hindi na kailangan mag-travel sa gabi, wala rin silang aeroplano. Hindi nila kailangan ng aeroplano, may pakpak sila kahit anong advanced technology na meron sa human, wala sila dahil lang meron silang pakpak. Imagine, logistic, wala silang mga sasakyan. Ba't kailangan mo na sasakyan? Pwede mo nang ilipad. Wala silang mga train, kaya aapihin ka talaga ng human beings. No, yun yung sinasabi mo na ginamit sa masama yung technology. Pero if you think about it, 'di ba? Yun ang edge ng tao unlimited potential. Dahil sa kanyang struggle, dahil sa kanyang kakulangan, napipilitan siyang mag-devise ng Yes. Sabi nga necessity is the mother of invention kung di ako nagkakamali. 'Di ba? Dahil sa kailangan ng tao,
Nakakatamad maglaba, nakakapagod. O, gawa ka ng washing machine. Oh, ang layo-layo ng travel, matagtag yung kabayo, napapagod. O mag-imbento ka ng ng automotive. 'Di ba? 'Yun ang natin, 'yun ang edge natin. Unlimited ang potential natin dahil sa ating mga struggles. So, I think doon yung relation ni Saitama kay Einstein. Dahil sa ordinaryong tao lang si Saitama, ginawa niya yung best niya sa kanyang field. 'Di ba? Although nagkakalbo-kalbo siya, si Einstein ganun din ang point of view. 'Di ba? As a human being, tayo, may potential tayo. Yun doon na si Einstein. Although alamang meron siyang edge kumpara sa iba, mas matalino siya. Oo. Pero hindi nawala yung kanyang wits at hindi siya naging ganong kayabang. Humble pa rin siya. Kasi siya Kaya patuloy pa rin siyang ang totoong gift ni Einstein, bukod sa kanyang intellect, ay curiosity. curious. Yes, Oo. exactly. Kaya nga ako curious sa isang bagay dahil ang isang bagay, pag hindi ko maintindihan, tinatanong ko. Pagka hindi ko pa rin maintindihan, inaaral ko. Kahit minsan, again, sa beliefs ko. Doon ka nag-grow. Oo, doon ako nag-grow. Curious. Kaya ako din hindi ginajudge yung mga tao. Halimbawa, sa religion. Kasi tinry ko ding aralin yung religion nila. Ngayon, kung sinabing, masama na yan, okay, sige, so masama. Para yung si Gon, di ba? Nakita niya na pumapatay si Killua. Anong sabi niya? Parang ang kulpa din ni Killua. Bakit? Nakulan siya kasi kung paano ginagamit ni Killua yung art ng pagpatay. Curious siya sa kung paano ginagawa ni Killua. Though masama yung intention, na-amaze siya dun sa yung curiosity niya na paano nangyari yun. Complexity, no? Oo. So, kaya pala yung ganyan. Oo, yun yung parang sinasabi dun sa manga ng Nitogashi na sa Hunter x Hunter na isa sa pinakadelikado kay Gon, yung kanyang curiosity. Kasi pag ang curiosity mo nasagot, mas madami kang mapuproduce. Which happens dun sa sinasabi mo. Bigyan kita ng isang magandang topic. Si Silver Surfer, kilala mo Silver Surfer? Marvel. Fantastic Four. Oh. Ang planet niya talaga ay Zenla, isa sa mga Scientology. And parang may religion sila na naka-base na sa science. Parang sinasamba nila science. Kapag punta ni Silver Surfer dito sa mundo, ay parang primitive daw. Nakakita siya ng kotse. Bakit? Kasi parang primitive. Primitive daw. Hindi bago siya maging Silver Surfer, tao siya sa Zenla. Zenla yung parang pangalan ng planet nila. Sabi niya na yung Zenla nakabase sa science. Talaga, very advanced yung planet niya. May nabasa ako ilang mga comics ng Silver Surfer dati. Sabi ni Silver Surfer, nung ginawa siyang Herald ni Galactus, parang ito kasi, si Galactus kakainin na yung planet nila. Devourer ng si Galactus, ng planeta. Kakainin na, andyan na yung spaceship ni Galactus. Talagang, ang pagkain ni Galactus, para siya robot Robot si Galactus Yung Celestial, kung napanood mo yung The Celestials, ano yan? Sila Angelina Jolie yun. Oo, Celestial ba yung pangalan? Parang hindi. Yun. Nakalimutan ko basta yun. Something yun. Parang ganun si Galactus. Eternals. Parang ganun si Galactus. Pero nag-feed siya dun sa technology ng tao. So, mas technological advance ka, mas powerful, mas nabubusog si Galactus. So, mga kinakain niya, mga technologically advanced na race na planets. So, nagutom siya. Sabi niya, uy, ang gandang planet nito. Zenla, advanced yung science. Very powerful. Kung kakainin niya na, nagkakamatay-matay na yung mga tao dun sa loob ng planet. Ang ginawa ni Norin Rad, yung Silver Surfer, nakipag-deal siya kay Galactus. Sabi niya na may offer ako sa iyo, hindi mo kayang tanggihan kasi hindi mo kayang gawin. Sabi ng gano'n ni Silver Surfer. Sabi niya, ano ba yung kaya mo i-offer? All powerful ako Sabi ng gano'n ni Galactus. Sabi niya, kaya ko maging tagahanap mo ng planeta kasi hindi masatisfy yung gutom mo. Ngayon, magpapahinga ka na lang, kakain, magpapahinga, pupunta ka sa akin. Yahanap kita ng planetang kakainin mo.
O, sabi ngayon ni Galactus, oo nga, no? Sabi niya ganon. Ganun. Di ba tatanggi? Parang ikaw nang gagawa ng trabaho sa paghahanap ko. In behalf of me, kakain na lang ako, magte-teleport sa'yo, tapos kakainin ko yung susunod mo ituturo. Imbis na mag-dwell pa ako in space, maghahanap ng pagkain. Sabi niya, sige, bigay ko yan. So, ginawa niyang, bibigay ko sa yung power ng lahat ng elements. So, hindi ka masasaktan sa kahit na anong klase ng elemento. Kaya si Silver Surfer, kaya niyang tumagos sa araw, kaya niyang tumagos sa sun. Kasi hindi siya tiyatabla ng heat, ng cold. Hindi siya tiyatabla ng... Kaya nakahubad lang siya, di ba? Itsura niya. Tinanggal niya lahat yun. Ang problema, ang pinakamali na ginawa ni Galactus, tinanggal yung memory niya. Si Norinrad, kaya niya nagawa yon is para i-save yung planet niya. Yun yung deal nila. Huwag mo lang kainin yung planeta ko. Ako na maghahanap sa'yo ng planet na kakainin mo. Mas magaganda pa. Di sabi niya gano'n. Di dinil na. Ang problema, tinanggal yung memory niya. Nakakalimutan din yung task, sabi ngayon ni Silver Surfer, sabi niya gano'n. Thank you, my lord. Parang gano'n. And then, come on, my board. Gano'n kasi mga oldies pa oldies pa yung comics dati. Para yung board tinatawag niya. Pag tawag niya doon sa board, yung board, nandun yung parang pinaka maximum ng power niya. Parang 30% lang siya pagka hindi niya kasama yung board niya. So, yung board, nandun yung 70% ng power niya. Yung speed, yung nandun lahat. Di nagta-travel siya across the universe and then naghahanap siya ng mga highly intelligent na species. Tapos, ito, intelligent to, kainin niya, di kinain ni Galactus. Ito, intelligent yan, di kinain niya yan. Tapos, nagko-question siya, ano bang purpose ko? Bakit ko hinahanap ng... Kasi, nabuka yung memory niya Pero na-save na yung planet niya. Bakit nga ba ako naghahanap ng planeta? Sabi niya nga, tapos comes with Thanos, comes with Drax, the Destroyer. Malakas si Drax, the Destroyer sa comics. Hindi siya yung parang gano'n na parang si Batista. May mga magical power si Drax. Na-encounter niya sila Thanos, na-beat niya sila Thanos, tapos parang nawalan siya ng purpose. Bakit ko nga ba hinahanap ng planeta si Galactus dahil ba binigyan niya ako ng power? Sino ba ako? Sabi niya gano'n. Anak niya ba ako? Parang gano'n. So, hindi niya nasagot. And then, nasagot niya yung tanong niya nung nagpunta siya sa Earth. Pagdating niya sa Earth na may mga na-encounter siyang tao doon na parang sila ay nakikita niya na nagke-care din sa iba. So parang nagbalik sa kanya yung and then comes with Thanos again, binalikan na naman siya ni Thanos. Ang gusto ni Thanos, ma-retrieve kung paano ko kontrolin si Galactus. Kasi hindi niya kayang talunin si Galactus So nag-iisip siya, dahil Herald to, kaya kong pasukin to. Pinenetrate niya yung utak ni Silver Surfer. Tapos yung kanyang mismong memory ay naglaban sila sa utak ni Silver Surfer. Sabi ngayon ni Thanos, bakit wala akong makita sa'yo? Bakit wala akong makita ang purpose mo? Hindi, may utak ka. Ang problema, ano yung desire mo? Hindi niya makita kasi gusto niya ibigay yung desire mo to make a deal na i-share sa akin yung secret ni Galactus or yung iba mga power niya. Sabi niya gano'n, hindi ko alam, basta I'm here to serve by Lord, ganyan-ganyan. And then, sabi niya, eto yung memory mo. Binalik. Tapos, fraction of it, pinakita sa kanya. Tapos ngayon, nung umalis si Thanos, hindi na siya makabalik doon sa subconscious mind niya na paano ko makukuha ulit yung memory ko. Alam niya na may memory siya, na may function talaga siya sa mundo. So ngayon, binalikan niya si Galactus. Wala sa usapan natin na buburahin mo yung memory ko. Ganyan-ganyan. Sabi niya gano'n, ibalik mo yung memory ko. Sabi niya gano'n, tinira ni Galactus, parang talsit si Silver Surfer. Ganyan, nilabanan si Silver Surfer. And nilabanan din ni Silver Surfer si Galactus. Hindi niya rin matalo kasi hindi niya ma-draw yung power out. Kasi kinrate niya si Silver Surfer parang part ng cosmic energy na hindi kayang hatakin sa yung power mo. Basta nasa parang hindi ma-extract yung power mo sa iyo. Ang problema yun din yung naging weakness niya doon sa Herald niya. Hindi niya makuha pabalik yung binigay niyang power. So anong nangyari, dumating sa point na ang sinabi niya na lang kay Silver Surfer, bibigay ko yan sa yung power na yan. Hindi ko napapatayin yung Earth. Kasi nakita niya doon sa Earth na sinisave ng mga tao yung kapwa nila. Na ayaw din nila mamatay. Sabi ngayon ni Galactus na hindi ko nakukunin yung power ko kahit di niya naman talaga kayang kunin.
it will be a brand to you na ako nagbigay sa'yo yan. It's a curse na mabuhay ka ng matagal, na wala ka namang purpose. Tapos all throughout, sa paghahanap niya, unti-unti bumalik yung memory niya about doon sa Zedla. Ang problema, nung napuntahan niya na yung planet niya, hindi niya na bigla lalabas si Galactus tapos itatago ulit yung planet niya. Pikon. Pikon talaga. So, nandun yung power and everything, pero yung power niya, nonsense. It's the same thing sa... Wala siyang reward no? Wala siyang... Oo. Minsan, yung mga naging masaya dun sa some random planet, yung planet niya pala, yung mga tao, dahil nga, naging hero si Norinrad, yung babae, si Shalabal, ay lumipat na ibang planeta. Kasi in search for him. Dahil nga parang kinuha siya ni Galactus. Nagkadaupang palad sila nung time na hindi inaasahan ni Silver Surfer. Ayan. So para yun na yung para naging reward niya na at random times, yung blessing mo dadating. Okay. I-relate na natin. Si Einstein may power to destroy and make the world, di ba? Si Saitama ganun din. Parehas silang may gift. And parehas din nila pinaghirapan. Si Saitama kasi, mahirap na sa kanya yung 100 push-up, 5 kilometer run, 100 squats, and 100 sit-ups. Yun yung sabi niya nagpalakas sa kanya eh. Oo. Pero mahirap na sa kanya. Putang ina, gawin mo nga naman every fucking single day. May mga gumagawa niyan. Yung mga ilan nakabasa, Brad, hindi daw talaga kaya. Hindi kaya. For 3 years, gano'n. 3 years every day. Every day. Tumaas yung testosterone niya, nakalbo. So yung kanya strength, sabihin na natin na minamaliit no iba kagaya nila Goku. Hanggang doon lang yung at that time, yun ay mahirap sa kanya eh. Kasi mas mahirap maging consistent. Sa bagay. Yun din naman yung inano ni Einstein na consistent siya. Sa consistent yung curiosity niya, consistent yung... Focus lang siya sa kanyang goal. Anong gusto niya? Gusto niya ma-solve yung mystery ng mundo. Same with Saitama, siya naman, gusto niya, ano nga bang reason ko bakit nandito? Kasi nawala na yun yung gano'n ni Saitama kasi ang lakas mo na serious, consecutive punches. Pagka gano'n, wasak yung mukha, ginanong-ganon lang eh. Napanood nung binahingan niya yung Jupiter, nabura eh. Nabura yung surface. Sobrang lakas. So, pinapakita doon na yung power, na kahit magkaroon ka ng sobrang daming power, kung wala kang purpose, wala ding kwenta. Ganda relate And si Einstein, na walang ka-power bukod sa utak, pero kung iba yung gagamit ng na-invento niya, can make or break the world. I see. Yun yung sinasabi ko na saan mo gagamitin yung gift mo. So focus ka sa goal and gamitin mo sa sa purposive. Kung purpose mo maging masama talaga sa mundo, hindi kita i-judge dyan. Kasi, gaya naging masama yung US, binomba yung Japan. Masama yung Japan talaga. Kaya lang, yung naging approach mo, kasamaan din. Pinagpapatay mo yung mga inosenteng Japanese din eh. Ngayon, ano nangyari? Sino mabait kayo? Sino yung Axis power, sila pa yung mas tahimik. Yung Axis power na inaano-ano nila dati. Germany, tahimik. Burado na ang di ba, ang Axis? Wala na. Soviet nga, nawala. Soviet Union. Yun nga yung sinasabi ni leader, ni Vladimir Putin na ito ang border ko. Soviet yan dati. Huwag mong pasukin yan, hindi tayo magkakagulo. Anong ginagawa ng Amerika? Sulsul pa rin eh. Sumulsol. Kuya-kuya, para sa peace, ganyan-ganyan. Pasok tayo ng US dyan, ng mga troops to help you. Epal masyado. Pero ang totoo, nag-espionage. Ano nangyari? Benta ng weaponry. Para mangyari, pag kumuya-kuya sila, binenta ng weaponry, sasabihin nga ni Putin na, ay puta, tatraidorin ako ng ko. Ang problema, walang problema doon sa tao. Problema nasa leader, yun na nagde-decide eh. So, ang sablay talaga for me is leader ng Ukraine. Hindi yung mga tao, walang kinalaman yung mga tao doon. Inosente talaga sila.
Bayad lang naman ang tax. So para sa akin, ang pumatay sa mga tao ng Ukraine ay leader ng Ukraine. Prime Minister. Nandun na yung usapan eh, susuntokin kita. Sabi, susuntokin kita, wag mong kakaibiganin niya, kinaibigan mo pa din. Oh. Alam mong so susuntokin na kita, kinaibigan mo pa din, binalaan na kita eh. Oh. Parang yung anak ko, wag mo ligawan. Oh, ito yung anak kong babae. Wag mo ligawan dahil ayaw ko sa'yo. O, niligawan mo pa din. O, binuntis mo, hindi mo pa pinakasalan. O, anong gagawin ko sa'yo? Daddy, mahal ko siya eh. Wag ka Daddy ang puta mo. Sabi ganun, Daddy, mas mukha ka pang matanda sa akin. Babalot siya kasi Daddy, Pero ha? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Hilawayan mo na ang anak. Hiyawalan. Magbali ka na nga lang kayo. Kalutal-utal. Yun yung so yun na yung parang connect ko in terms of Einstein na sinabi niya E equals mc squared. Nandun na yung situation. Saan mo gagamitin yon? Yung mga inimbento niya. So purpose ang connection. Good. Well relate. Okay? So nakailang tayo? Haba ng oras, almost 1.5 na tayo. 1.5. Konti nga lang natake natin sa kay Saitama, nakakatawa din sa Saitama. I-add na lang siguro natin add-ons konti sa ibang sa videos natin.